Sabi niya, ay guys, may babatiin lang ako, yung idol ko. Hi Bossing Vic, Bossing I love you. Napatigil si Bossing at sinabing, teka lang, may bumati sa akin kanina babatiin ko rin siya ngayon. What's up guys? Mag-uusap tayo ha, sabi niya. Si Alan Kay being the sassy queen that he is, ay pabiring bumanat ng pinagbabantaan mo ba si Vice? Ano nga ba ang misteryo sa high bossing ni Meme Vice at ang Mwamwa Chuchup ni Bossing Vic? Isang nakaka-lurky na misteryo na ating pong i-unfold ngayong hapong ito. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Posible nga ba na isa rin si Raisa May at si Bimbi sa mga tinatawag na major cast sa nasabing collaboration project? Yan po yung aalamin natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube update, mga katino, kung akala ninyo ay tapos na ang mga pasabog para sa taong 2026, pues, hold on to your wigs dahil may ganap na nagpasyok sa buong bansa na literal na tumitigil ang mundo sa mga madlam people at dabber cuts, July 3, 2026, yes, kailan lang yan, na mangyari ang isang crossover na akala nating lahat ay hanggang fanfiction na lang. Pinag-uusapan natin ngayon ang viral moment kung saan ang nag-iisang unkabogable star na si Meme Vice Ganda at ang ultimate noontime king na si Bossing Vic Soto ay nagbatian ng live on national television. Is this the Multiverse of Madness sa Philippine TV edition? High key? Yes! Kung hindi ka pa nakatutok, don't worry Bessie, I got you. Himayin natin ang bawat detalye, bawat chika at bawat teorya at ultimate question na umiikot ngayon sa X, formerly Twitter, TikTok at Reddit. Ito na bang hudyat ng pinakaabangang Metro Manila Film Festival 2026 Blockbuster Collab? Let's dive into that. So, the catalyst, paano nga ba nagsimula ang lahat sa It's Showtime? Biyernes ng tanghali, July 3, normal day lang sana. Habang ang lahat ay nag-i-enjoy sa laro-laro pick segment ng It's Showtime, ay biglang nagkaroon ng main character moment si Meme Vice Ganda bago mag-sign off. Pumirit ng isang shoutout si Vice na nagpalaglag sa panganating lahat. Out of nowhere, in the middle of closing spiel, sinabi niya ang mga katagang ito. Let's watch this. Hi guys, yung pati lang ako. Sino? Yung idol ko. Sino? Hi, Bossing Vic. I love you. Kanina babatiin ko rin siya ngayon. What's up, Vice? Mag-uusap tayo, ha? Ay! Pinabataan mo ba si Vice? Hindi, mag-uusap tayo ng masinsina. Okay. Basta masasabi ko lang sa'yo, mama, chup. Ano kaya yun? Sabi niya, ay guys, may babatiin lang ako, yung idol ko. Hi Bossing Vic, Bossing I love you, sabi niya. So the scream, ang reaksyon ng mga co-host niya sa stage, priceless. Sila Ami Perez, Jackie Gonzaga, Kim Chu, Bong Navarro at Jug Sugueta ay literal na nagiyawan. It wasn't just a simple shout out, it was a cultural reset. Ang tagal-tagal naging magkatapat ng Showtime at Itbulaga. Ang tagal naging sentro ng network works ang tapatan ni na Vice Ganda at TBJ or Tito Vic and Joey. Tapos ngayon isang casual na I love you mula kay Meme papunta kay Bossing. Nature is healing from far. Kung yung energy sa studio was giving end of an era, pero at the same time start of a new dynasty. Wala nang kompetisyon, pure love na lang. Pero wait, there's more. Kung akala nyo ay tapos na ang pasabog ng GMA7 at GTV kung saan umeere ang Showtime, bumawi naman ang kabilang kampo, Sabi dyan, the clapback of the century, ang sagot ni Bossing sa Itbulaga. Dahil nga 2026 na at ang bilis umikot ng balita sa social media, nakarating agad kay Bossing Vic ang mensahe ni Vice. Wala pang ilang minuto o oras sa mismong ere ng Itbulaga sa TV5, nag-drop ng sarili niyang bomb si Vic Soto. Habang nag-host bilang napatigil si Bossing at sinabing, teka lang, may bumati sa akin kanina babatiin ko rin siya ngayon. What's up Vice? Mag-uusap tayo ha, sabi niya. Literal chills bro. Ang mga co-host na sina Maine Mendoza, Mas Ocampo at Alan Kay ay biglang nagkagulo. Si Alan Kay being the sassy queen that he is ay pabiring bumanat ng pinagbabantaan mo ba si Vice? Ang sagot ni Bossing, isang linyang nagmamarka sa Philippine pop culture. Hindi, mag-uusap tayo ng masinsinan. Basta masasabi ko lang sa'yo ay Mwamwa Chup Chup. Mwamwa Chup Chup, si Bossing Vic Soto ang haligi ng komedya, nag-flying kiss / beso sound trip kay Meme Vice on national TV. Aba, ano yan apakabongga. Kung hindi mo na
na-feel yung gravity nito. Imagine, Batman casually texting Joker para magkape. Ganon yung peg, diba? Ganyan siya ka-wild. The Dabbercat audience went absolutely feral. Ang X-timeline bursting into flames. Ang mga marites at chismoso sa TikTok overworking, no? Sa pag-edit ng mga videos na ito, mga clips na ito. Totoo nga ba ang chismis, yung The Metro Manila Film Festival 2026 agenda? Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng ganitong public display of affection ang dalawang noontime titans? The math is matting. Besties, wala nang ibang pwedeng naging dahilan kundi ang bulong-bulungan na matagal nang gumagala sa gilid-gilid ng showbiz ang Vice Ganda X Big Soto Metro Manila Film Festival 2026 collab. So you got it right. Heto ang mga resibo kung bakit super valid ang teorya na ito. The Softy Permasi or Deleted Post Fiasco. Ilang araw bago ang live TV batian, may isang star music recording artist na nagngangalang Sophie Permasi ang nag-post umano sa social media na magpe-perform siya sa isang event kung saan in-announce ang pelikula nila Vice at nila Vic at Vice. Girl, the post was deleted faster than my ex apologies. Bakit may didelete kung walang katotohanan, diba? Suspicious. Vice Ganda pasabog teaser sa isang interview ni Vice sa Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED noong nakarang sinabi na niya na ang next Metro Manila Film Festival entry niya ay isang pasabog na collab. Quote unquote. Sinabi ng unkabogable star, nakailang meetings na rin naman kami, nagbe-brainstorming kami every now and then, isa siyang pasabog na collab. Sinabi niya na ang tagal ko na rin namang nagso-solo movie. So, excited din yung mga tao na makita kung sino yung iba na makakasama sa pelikula. Sino pa ba ang mga mas pasabog kaysa sa mismong enteng kabisote ng Metro Manila Film Festival. So, ito po yung tinatawag ni Bossing na Open Door Policy 2024 resibo. Kung babalikan natin ang mga sinabi or ang interviews noong 2024, sinabi na ni Bossing na di siya makatrabaho si Vice Ganda. It's not impossible. Siguro in the future, try natin, sabi niya. Oh, sure ako, open ako. Wala akong pinipili, sabi ni Bossing nung pwes, it looks like the future's literally right now. Sabi nga po ng kanila pong laging binabanggit sa Itbulaga, ito na yung tamang panahon. Kumbaga, kung i-connect natin ang red string sa conspiracy board natin, everything leads to December 2026 period. Ito na ang Avengers Endgame ng Philippine comedy movies. Sa section for quick trip down memory lane. Bakit sobrang big deal nito? Para sa mga Gen Z Alpha or younger Gen Zs na hindi masyadong na-experience ang peak ng network wars, you have to understand the magnitude of this event. Dati, ang ABS-CBN at GMA at ang TV5 along the margins ay parang North at South Korea ng showbiz. Bawal tumawid kung kapamilya ka, bawal mong banggitin ang pangalan ng mga taga-kapuso star on air, and it's Showtime at Itbulaga ay nagkaroon ng pinakamalalang rating wars lalo na sa 2015 kasagsagan ng Aldab, Alden Richards at Maine Mendoza phenomenon versus Pastillas Girl, no? Si Vice at si Bossing ang mukha ng mga prangkisang ito. Tinitingala sila bilang mga generals ng kanilang network armies. Tapos biglang nagka-franchise renewal issues ang ABS-CBN. So nagkagulo. Di bang Itbulaga, Hello, Tape Incorporated versus TVJ naman saga noong 2023. At ang It's Showtime ay napunta sa GTV at eventually naging mas close sa mga kapuso na wasak na yung mga pader. So sabi nga doon, wala na daw network war. Kaya ang pagbabatian nilang ito ay hindi lang basta promo para sa movie. Ito ay isang cultural milestone. It solidifies na tapos na talaga ang toxic network wars. The fact na si Vice ay nasa GTV or GMA channels at si Vic naman ay nasa TV5 tapos nagbabatian sila ng walang keme ay nagpapakita na industry is evolving. We are on the era of collabs, peace, and making the bag together. So ano naman kaya ang naging pulso ng netizen patungkol dito? Syempre hindi rin kompleto ang T-session na kung hindi natin i-check ang vibe sa social media. The internet literally broke. Sabi sa TikTok, puno ng edits ang For You page or FYP kung mag-e-edit ng slow-mo reaction ni Vice with Taylor Swift long live sa background at may mga stitch na video si Bossing habang sinasabi ang Mwamwa Chup Chup at ginagawang audio trend. So ganun katindi yung naging pasabog nitong si Meme Vice at saka si Bossing Vic, diba? So ano nga ba yung ating takeaway dito? Bakit nga ba obsessed ang generation natin na crossover na to? Kasi we love each other. Development and plot twist. Ang Gen Z humor at media consumption ay nakabase sa pag-break ng boundaries. Ayaw na natin ng gatekeeping, diba? Kaya naman, ang Vice-Vic interaction ay isang perfect embodiment ng healing inner child para sa maraming batang lumaki na nanonood ng panis na rivalries na mga network. We grew up watching them separately
constantly being asked, sino ang mas nakakatawa, Showtime o Bulaga? Ngayon, we don't have to choose. Pwede nating ista ng dalawa. At the end of the day, ang Wawa Chup Chup na yun ni Bossing Big is more than just a funny soundbite. It's an acknowledgement of Vice Ganda's legacy as much as Vice Idol comment was sign of pure respect for Big Soto's foundation in the industry. It's real, recognizing real. Game recognizes game. So, what's next, no? Kung totoo nga para ito sa Metro Manila Film Festival 2026, heto na ang mga manifestation at prediction ko para sa pelikula. Kung gusto nilang kunin ang pera natin, they should take notes. Ang title, ang kailangan may wordplay, something like Enteng and the Unkabokable, Multiverse or Private Bossing. It has to be camp, it has to be ridiculous, no? Kailangan din ng ultimate mashup. Gusto mong makita si Bong Navarro, si Manalo na magda-dance showdown? Gusto ko makita si Maine at Ann Curtis, though wala sila Ann currently sa AB Steel. Sa isang frame, gusto ko magkagulo ang mga universe. The Vox Office, let's be real, kung magsasama ang fanbase ni Vice na hawak ang pop culture at masa at ang fanbase naman ni Bossing Big Soto na hawak naman ang pamilya at mga bata tuwing Pasko, this movie could easily break the 1 billion peso mark. It's going to be financial juggernaut, no? Ito na atang tatalo dun sa Unbreakable na movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards na kumita ng 1 billion, diba? It's going to be a financial juggernaut. The promo. Imagine si Vice Ganda at nag-guest sa Itbulaga sa TV5 for the first time, or si Bossing Big Soto na uupo bilang hurado sa tawag ng tanghala na It's Showtime. The rating would explode. Ang TV executive ay siguradong umiinom na ng kape ngayon pa lang sa pagpaplano. So mga besties, strap in. Dahil mukhang nagsisimula pa lang ang chika na to. Nagsalita na ang mga boss. Nagbatean na sa live TV. Ang kailangan na lang natin ay official movie poster na may malaking star log na MMFF hanggang sa susunod na update. And we will stay vigilant. We will monitor their spiel. At we will wait for the pasabog announcement. Wawa Chup Chup to all of us who survived the network wars to this beautiful moment. So ang tanong, kasama nga ba si Raisa at si Bimbi sa nasabing programa? Yan po yung ating pong aalamin sa mga susunod nating update. So bakit nga ba maraming mga umatras? Because they believe na hindi silang magiging priority sa sinihan. Sa sandaling lumabas ang teaser poster ng The Greatest Showdown, nalaman ng buong industriya na ang natitirang spasyo para sa ibang pelikula upang kumita ng sapat ay lumiit ng husto. Sa puwersa ng movie ni Big Soto at ni Vice Ganda. Bakit nila baga may umatras? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Noong July 5, 2026, ay opisyal nang gumuho ang internet at ang buong industriya ng pelikulang Pilipino na magsama sa iisang entablado sa Gateway Mall ang dalawang pinakamalaking higante ng noontime television at box office history na si Bossing Big Soto ng Itbulaga at ang unkabogable superstar Vice Ganda ng It's Showtime. Sa isang makasaysayang joint announcement, formal nilang inulunsad ang kanilang kauna-unahang collaboration movie na pinamagatang Greatest Showdown sa ilalim ng direksyon ng premyadong filmmaker na si John Robles Lana at ang magkasaanib na produksyon ng ABS-CBN Studios at Star Cinema, The Ideas First Companies MZ Production at APT Entertainment. Habang ang madlang Dover Cats ang pinagsamang fandom ng dalawang kalabang noontime show ay abala sa pagdiriwang para si tinuturing na ultimate cultural reset ng taon. Isang magkaibang klase ng senaryo ang nagaganap sa mga boardroom ng mga independent at major film studio sa bansa. Ang takot, kaba at mabilisang re-strategizing ay naging pangunahing emosyon ng mga lokal na producer. Ang ulat ay isang malalim at kritikal na pagsusuri sa likod ng mga eksena ng industriya. Hihimayin natin ang malaking phenomenon kung bakit ang pag-anunsyo ng Greatest Showdown para sa Metro Manila Film Festival 2026 ay nagbunga ng maramihang pag-atras o strategic withdrawal ng iba't ibang pelikula na nakatakda sanang sumali sa festival. Gagamitin natin ang analytical frameworks at market monopoly at consumer behavior at ang kasalukuyang ekonomiya ng sinihan sa Pilipinas. Habang nilalagyan natin ito ng talaga namang masasabi natin na very interesting ng mga storya.
So, The Greatest Showdown, dalawang hari sa isang trono para sa mga hindi pamilyar. Sa takbo ng Metro Manila Film Festival sa nakalipas sa 2 dekada, ang Paskong Pilipino ay palaging pinaghaharian ng dalawang formula, ang pampamilyang pantasya at hardcore comedy ni Vic Soto mula sa Enteng Kabisote franchise hanggang sa APT MZ co-production at ang makulay na campy at may mataas na antas ng pabubudol na slapstick comedy ni Vice Ganda. Mula sa Private Man Benjamin hanggang The Super Parental Guardians hanggang sa mga huling obra ni June Lana tulad ng And the Breadwinner Is. Sa loob ng maraming taon, ang takilya ng Metro Manila Film Festival ay naging isang malaking pustahan kung sino ang magiging number 1 at number 2. Kung sino ang kukuha sa mas malaking porsyento ng wallet shares ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko. Ang laban ng Soto versus Vice Ganda ay hindi lang labanan ng pera, ito ay labanan ng dalawang dambuhalang TV networks, dalawang magkaibang kultura ng komedya at dalawang magkaibang henerasyon ng mga manonood, no? Ngayong 2026, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng binuwag ng nagbabagong landscape ng media consolidation. Ang pag-anunsyo ng kanilang pagsasama ay hindi lang basta pagtatambal, ano? Ito ay hindi lang basta itinatawag na ekonomiya ng horizontal integration o pagsasama ng dalawang magkatunggaling puwersa upang kontrolin ang buong merkado. Sa sandaling lumabas ang teaser poster ng The Greatest Showdown, nalaman ng buong industriya na ang natitirang spasyo para sa ibang pelikula upang kumita ng sapat ay lumiit ng husto. So bakit nga ba maraming mga umatras? Kasi ito po yung pinag-uusapan ngayon sa showbiz. Matapos po na magsanib puwersa si Bossing Vic Soto at si Vice Ganda bilang mga talagang masasabi natin na daan kabog-kabol star at lagi po silang naglalaban, ano, pagdating po sa Metro Manila Film Festival at sila po yung puso na sinatawag na parang lagi po silang pinipili ng mga moviegoers tuwing Pasko, lalo na ng mga bata, 'di ba? So dahil po dito, marami po ang nagsasabi na talagang may mga umatras. The Voltron effect sa sinihan ang pangunahing dahilan kung bakit nagpa siyang maraming producer at director, no, na bawiin ang kanilang mga entries o delay ang pagpapalabas ng kanilang mga pelikula, ang tinatawag nating The Voltron effect. Kapag ang dalawang pinakamalakas na karakter sa laro ay nagsama, hindi lang sila nagdadala ng dobling lakas. Lumilika sila ng isang monopoling nag-iiwan lamang ng mga mumo para sa iba. So sabi po doon may mga dahilan, ano, kung bakit napilitang umatras ang mga kalaban sa production. Kasi parang sinasabi po ng mga balita ngayon na wala na pong nangangahas, no, na gumawa ng pelikula para ipantapat doon sa movie nitong si Bossing. Ang iba pong ginagawa nila is gagawa sila ng movie pero hindi po nila yun i-show or hindi po lalabas yun ng mismong Pasko para ilaban, no, dito po kay Bossing tsaka kay Vice Ganda. So, ang labanan sa cinema allocation or the screen monopoly, ang pinakamalaking bangungot ng sinumang film production sa Pilipinas ay ang kawalan ng sinihan. Tuwing Metro Manila Film Festival, ang theaters tulad ng SM, Ayala at Robinson ay negosyante pa rin sa dulo ng araw. Kung ang isang pelikula hindi nagpapapasok ng tao sa unang 2 araw, automatic tinatanggalan ng screen upang ibigay ang pelikulang blockbuster. Sa pagpasok ng isang Vice at big movie, inaasahan na sa unang araw pa lang ng Pasko, magdodomina na ng Greatest Showdown ang mahigit 60 hanggang 70% ng kabuuan bilang ng mga sinihan sa buong bansa. Ang Star Cinema at APT Entertainment ay may malaking leverage sa mga theater owners kung ikaw ay isang independent producer na may hawak ng seryosong drama o maliliit na horror film. Ang tsansa mo na makakuha ng magandang oras sa screening ay sapat na. Sa sinihan ay bumaba na at sa halos 0%. Ang umatras ay hindi pagiging bakla. Ito ay isang kalkuladong desisyon para hindi mabaon sa utang or financial survival. Ang wallet share crunch ng pamilyang Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon ng economy, no? Sinasabi po dito na isa rin sa mga dahilan kung bakit may mga umatras ng producers and director to produce another movie or para sa entry ng Metro Manila Film Festival because they believe na hindi silang magiging priority sa sinihan para bigyan po ng slot, no, sa sinihan. Syempre, mas ipa-priority po ng mga sinihan yung alam nilang papasukin ng tao. So yun po yung isa sa mga nakikita nilang problem at dahilan kung bakit sila nag-aatrasan. And of course, sabi dyan, ang panonood ng sine ay tinuturing na isang luxury experience para sa ordinaryong pamilyang Pilipino. Ang presyo kasi ng ticket ngayon sa sinihan ay naglalaro sa mas mataas na halaga. Bukod pa dito yung pamasahe at pagkain, yun yung mga dapat nilang mga kinoconsider, no? Ang average sa pamilyang Pilipino ay may budget lamang para sa isang pelikula tuwing Pasko. Noong magkaiwalay sina Vice at Vic, ang mga pamilya ay nahahati. Ang mga lolo't lola at bata ay sa Vic Soto, ang mga nanay, teenager at mga bakla ay Vice Ganda naman.
May mga pagkakataon ng isang pamilya ay nanonood ng dalawang pelikula. Ngunit, ngayong nagkasama sila sa Greatest Showdown, nahanap na ng publiko ang all-in-one package. Lahat ng hinahanap ng pamilya, mula pambatang katatawanan hanggang sa modernong hirit ng Gen Z, ay nasa iisang ticket na lang. Ang perang natitira sa pitaka na mamimili para sa pangalawa o pangatlong pelikula ay halos wala na. Kaya ang ibang entries ay mawawalan na rin ng market shares. So yun naman yung kanilang pangalawang dahilan na baka daw yung budget naman ang inaalala nila, kasi alam natin na hindi na rin po ganun kalakas yung industriya po pagdating sa big screen, kasi syempre mas pinipili na rin po ng mga Pinoy na manood sa mga streaming platform kaysa pumunta sa sinihan. Hinaantay na lang nila yung mga movie na lumabas sa sinihan. Syempre nga naman mas less yung gastos, diba? So ano nga ba ang pumatay na direksyon ni June Robles Lana? Isa pang dahilan kung bakit natakot ang ibang producer ay ang pangalan na nasa likod ng camera na si June Robles Lana ay hindi lang basta commercial director. Siya ay isang premyadong filmmaker na kilala sa pagbalanse ng highbrow critical acclaim at mass comedy. Siya ang nagdirect ng Die Beautiful at Inang Desperada at ang huling dalawang blockbuster hits ni Vice Ganda. So yan lamang yung ilan sa mga major reason, pero mas marami pang pwedeng i-consider kung bakit maraming mga director and producer na umatras na sa paggawa ng kanilang entries for Metro Manila Film Festival. So, nung tinatawag na The Unavoidable Cinematic Overload of 2026, ang sanib puwersa ni Vice Ganda at Vic Soto para sa kanilang The Greatest Showdown ay ang definisyon ng isang pop culture Leviathan. Ito ang pelikulang nagpapatunay na sa kasalukuyang takbo ng entertainment industry sa Pilipinas, ang pagkakaisa or consolidation ay mas malakas kaysa sa patuloy na pag-aaway. Ang desisyon ng maraming producer na umatras at wag nang sumabay sa Metro Manila Film Festival 2026 ay hindi dapat tingnan bilang karuwagan. Ito ay isang napakarunong na strategy at pragmatikong hakbang upang mapanatiling buhay ang kanilang mga kumpanya sa pananalapi. Para sa mga manonood, ang Pasko ng 2026 ay magiging isang malaking selebrasyon, isang ng katatawanan na magbubuklod ng buong bansa. Pagkatapos sa maraming taon ng hidwaan sa telebisyon, ngunit para sa industriya, ito ay isang paalala na kapag ang dalawang hari ng takiya ay nagpasya na magbahagi ng isang trono, ang pinakamatalinong bagay na magagawa ng iba ay yumuko, lumabi sa gilid at mag-abang sa susunod na yugto ng laban.